أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ay isa po sa pinakamahalagang bagay na pag-usapan natin ay patungkol po sa dhulm o yung hindi pagiging makatarungan. Dahil sa Islam ay ipinag-utos na tayo ay maging makatarungan. At ang mga bagay na ito na pag-usapan natin ay mahalaga po ito. Dahil maaaring tayo, isang tao na nag-aangkin na siya ay sumusunod sa mga katuruan ng Islam, pero may mga bagay pala na hindi niya namamalayan na siya ay kasama sa mga bagay na yung mga gawain niya ay kasama sa mga bagay na ipinagbabawal dahil ito ay kasama sa mga bagay na hindi pagiging makatarungan. Napakalawak po ang bagay na pag-usapan yung tinatawag na dhulm o hindi pagiging makatarungan. At bago tayo magsimula, ay babanggitin ko itong mga hadith kung gaano kapanganib ang hindi pagiging makatarungan. At magbibigay tayo ng halimbawa at yung mga klase nito para malaman natin ito at tayo ay makapag-ingat sa mga bagay na ito. Sinabi po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Jabir bin Abdullah, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqud dhulm fa inna dhulma dhulumatu yawmal qiyamah." Katakutan nyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dhulm, ang hindi pagiging makatarungan, dahil ang hindi pagiging makatarungan ay ito ay kadiliman sa araw ng paghukom. Ito ay ibig sabihin ay kaparusahan sa araw ng paghukom sa mga tao na sila ay hindi naging makatarungan. Ito po ay nabanggit sa hadith ni Imam Muslim. At kung titingnan natin ang hadith na ito, ay sapat na para hindi tayo gumawa ng mga bagay na hindi makatarungan. Maging makatarungan tayo sa lahat. Pangalawang hadith na babanggitin natin ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith Qudsi na sinabi ng Allah, "Ya ibadi," sinabi ng Allah, "O aking alipin, inni haramtu dhulma ala nafsi." Tunay na ipinagbawal ko ang hindi pagiging makatarungan sa aking sarili. At ginawa ko sa inyo, "Waja'altuhu bainakum muharrama." At ginawa ko sa inyo ang hindi pagiging makatarungan na ito ay haram, ipinagbawal sa atin. "Fala tadalamu." Kaya huwag kayong gagawa ng mga bagay na hindi makatarungan sa inyong kapwa. Napakalinaw na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi pagiging makatarungan. Kaya po, ingatan natin ang mga bagay na ito. At banggitin po natin yung mga klase ng tinatawag na mga bagay na hindi makatarungan upang malaman natin dahil maaring isa dito ay nagagawa natin. Okay. Ang dhulm o hindi pagiging makatarungan ay mayroong tatlong klase. Tatlong klase. At ang pinakauna rito ay yung hindi pagiging makatarungan sa iyong tagapaglikha. Ang tinatawag na shirk. Ito yung tinatawag na dakilang gawain na ito ay hindi makatarungan. Dahil ito yung pagiging hindi makatarungan sa lumikha sa iyo. At ito ay pinayo ni Luqman al-Hakim na sinabi sa banal na Quran, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu." Sinabi ni Luqman al-Hakim na sa kanyang anak, na siya ay pinapayuhan niya ang kanyang anak, "Ya bunayya, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim." Sinabi ni Luqman sa kanyang anak, "O aking anak, la tushrik billah, huwag kang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dhulmun 'azim." Dahil tunay na ang shirk, ang pagtatambal, ay itong dakilang gawain na hindi pagiging makatarungan sa Allah. Sa lahat ng mga gawain na hindi makatarungan, itong matindi ang hindi maging makatarungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang paggawa ng shirk. Bakit? Dahil ang shirk, bakit ito tinawag na pinakamalaking bagay na hindi pagiging makatarungan? Dahil ang shirk, ang tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang tao ay sasamba sa libingan
sasamba sa mga nilikha, sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sasamba sa mga ribulto, sasamba sa mga jin. Kaya itong bagay na ito ay napaka laking pagiging hindi makatarungan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa atin. Siya ang lumikha sa atin sa lahat ng bagay. Isipin lang natin, wag natin itong hangin lang na nalalanghap natin na hangin. Isipin lang natin itong hangin, ha? Ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subukan mo hindi huminga sa loob ng 15 minutes to 30 minutes. Baka wala na tayong buhay kapag hindi tayo huminga. Hindi natin ginamit ang hangin. Ang hangin ang lumikha nito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ibinilang tayo sa mga tao na ginabayan niya na sumasamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ang mga tao na sila ay sumasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinakamalaking kasalanan na sinabi ng Allah na hindi niya ito patatawarin ang sinong gumawa nito. Sabi niya, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya patatawarin ang sino mang nagtambal sa kanya kapag hindi nagbalik loob sa kanya. At patatawarin niya ang maliban doon sa gawain ng shirk. Kaya ang shirk ay ito yung gawain na kapag hindi nagbalik loob ang tao, kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin ang tao na yun. Ang ibang mga kasalanan ay maaaring ito ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang shirk, kapag hindi nagbalik loob ang tao, kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang tinatawag na, hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang shirk, kung titinan natin yung pagtatabal kay Allah subhanahu wa ta'ala, logic lang. Ang tao, kapag tayo ay binigyan, halimbawa, wag na nating sabihin na iPhone, binigyan tayo ng cellphone, normal na cellphone ng isang tao. Siguro hindi natin makakalimutan ang tao na yun dahil sa pagbibigay niya ng cellphone sa atin. Hindi natin makalimutan, napakabait ng tao na yun. At kung ano man ang may tutulong natin, magagawa natin para sa kanya bilang pagpapasalamat sa kanya dahil binigyan tayo ng cellphone na ito'y kailangan natin, ay gagawin natin. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng bagay binigay sa atin. Ang hiningi lang niya na kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang dahilan ng pagkalika ko sa mga tao maliban lamang. Sa mga tao at sa mga jin maliban sa isang bagay. Na ito, ang sambahin lamang ang nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang hiningi maliban sa isang bagay. Tayo ay sumamba sa Kanya. Tayo ay sumamba sa Kanya. Kaya ang shirk ay napakalaking kasalanan nito dahil ito ay hindi pagiging makatarungan sa lumikha sa iyo. Siya ang nagbigay ng lahat sa iyo. Kinumpleto niya ang lahat sa iyo. Ngunit isang bagay na hiningi niya, nasambahin mo siya na nag-iisa. At kapag ito ay hindi nagawa ng tao, ito ay pinakamalaking gawain na hindi pagiging makatarungan, na ito ay hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man ang gumawa ng shirk o pagtatambal. Kasama rin sa pangalawang klase ng hindi pagiging makatarungan ay ang hindi pagiging makatarungan ng tao sa kanyang sarili. Ang una ay hindi pagiging makatarungan ng tao sa lumikha sa kanya. At pangalawa ay hindi pagiging makatarungan ng tao sa kanyang sarili. Paano yon? Sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Dahil sa kabilang buhay, pinaalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang sumunod ay gantimpala niya ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang hindi sumunod at sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ay parusa niya ay impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pinadalahan ng mga propeta para hindi tayo maligaw. At napakaganda po ng mensahe ng Islam. Sasabihin, kapag ikaw ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, anumang nagawa mong kabutihan, anumang nagawa mong kasalanan, lahat ito ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kwento na siya ay pumatay ng 99 na tao, na kwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, gusto niyang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niyang magbalik loob sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ngunit, yung nakapatay siya
na naging 100 dahil yung tinanungan niya ay sinabi niya na wala kang pag-asa. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patatawarin niya ang lahat ng kasalanan kapag ang tao ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tao na yun, pumunta siya sa isang maalam at sabi sa kanya na maalam ay pumunta ka sa lugar na ito. Umalis ka sa lugar na kinalalagyan mo dahil ito ay puno ng kasalanan at mga tao dito ay masasama. Pumunta ka doon sa lugar na mabubuti para ikaw ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo na mabalikan itong gawain mo. Siya ay naglakbay at siya ay namatay sa kalagitnaan ng daan niya papunta doon sa pupuntahan niya. At ayon sa hadith ay isang dangkal lamang ang kanyang pagkauna doon sa pupuntahan niyang lugar. Dumating ang anghel ng paraiso at dumating ang anghel ng imperno at sinabi ng anghel ng imperno na sa amin ito dahil wala siyang nagawang kahit anong pagsamba. Subhanallah. Ngunit sinabi ng anghel na sa amin siya, anghel ng paraiso, dahil siya ay nagbalik loob kay Allah. At dumating ang anghel sa kanila na si Anghel Jibril ayon sa riwaya. Ang kanyang sinabi na tingnan nyo kung saan siya malapit. At tinignan nila ay mas malapit siya ng isang dangkal doon sa pupuntahan niyang lugar. Kaya siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kahit anong nagawa nating kasalanan sa ating sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang tao ay tunay na magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paggawa ng kasalanan ay ito ay hindi pagiging makatarungan sa sarili mo. Dahil sa bandang huli, ang tao din ay magsisisi. Ang tao din, ang kanyang paparusahan ay ang kanyang sarili. Sino bang paparusahan? Kaya nga, sabi sa Suratul Furqan, sabi ng Allah, وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ الرَّسُولَ سَبِيلًا. Bakit ang tao na yon? Kanyang kakagatin. Ang kanyang يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, ang kanyang kamay sa pagsisisi sa araw ng paghukom. Bakit? Dahil ang kanyang piniling mga kaibigan ay masasama. Kaya sabi niya, sana ay nakuha ko, takadtu ma'ar rasuli sabila, kinuha ko yung daan ng mga propeta, yung daan na matuwid. Sinundan niya ang turo ng mga propeta at hindi siya gumawa ng kasalanan, hindi siya pumili ng mga kaibigan na masasama. Yun ang isa sa mga pagsisisihan ng tao sa araw ng paghukom. Hindi siya naging makatarungan sa kanyang sarili. At ganoon din sa Suratun Naba, sinabi ng Allah, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Allahu Akbar. Sa araw ng paghukom, sasabihin ng isang kafir, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sana, sabi ng kafir, ay, يَا لَيْتَنِي, O Allah, ay sana ay naging katulad na lang ako ng isang lupa. Subhanallah. Kaya sa atin, bilang isang tao, tayo ay binigyan tayo ng choice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Daang mabuti, daang masama. Nasa atin ang choice. At pinaalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpadala siya ng mga propeta. Tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang pinakamalaking biyaya na naging ginabayan tayo sa dakilang relihiyon na ito. Kaya sundin natin sa abot na makakaya natin. Sa abot na makakaya natin, sundin natin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pagsisisihan natin, wallahi al-adim, pagsisisihan ng tao sa kabilang buhay ang mga nasayang na oras niya. Ang mga nasayang na oras niya. Kaya nga, pagdating ng tao sa kanyang libingan, ano ang kanyang pangarap na makabalik dito sa mundo para lang makasagawa ng 2 rak'a na salah. Allahu Akbar. 2 rak'a na salah. At nabanggit din sa aya sa Quran na isa sa mga pagsisisihan ng tao na kung siya ay makakabalik dito sa mundo ay makapagbigay siya ng kawang gawa. Kaya habang tayo ay nandito pa sa mundong ito, huwag nating sayangin yung oras natin, yung kayamanan natin. Lalo na sa oras ngayon, yung mga tinamaan ng bagyo. Sa abot na makakaya natin, kung kaya natin, tumulong tayo sa pamagitan ng kayamanan, sa pamagitan ng salita. Wallahi, kung hindi natin kaya, panalangin natin sila. Panalangin natin sila
Dahil yun ang pinaka-maliit na bagay na kaya natin, panalangin natin sila palagi. Na sila ay makabangon muli at pangalagaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo ng mga kapatid natin na mga Muslim. At hindi po masama na ipanalangin na sila, yung mga kapatid, ay mga kababayan natin na hindi mga Muslim, na sila ay panalangin natin, sila ay pangalagaan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, habang tayo ay nabubuhay pa, ay sikapin natin na makagawa tayo ng kabutihan. Dahil pagsisisihan po natin ang ating yung mga oras natin, yung mga kayamanan natin na hindi natin ito nagugol para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli po na ito yung isa rin sa pinaka-importante na dapat nating malaman, na ito ay maaaring maraming nakakagawa nito, ay ang hindi pagiging makatarungan ng tao sa kanyang kapatid, sa mga nilika. Marami po ito. At sana po ay bigyan natin ito ng kahalagahan. Ito mga babanggitin natin. Ito, isang hadith. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na pagdating sa araw ng paghukom ay ibibigay ang lahat sa tao, sa lahat ng nilikha ang kanyang karapatan. Pakinggan mo itong hadith. Kahit ang isang tupa, sa isang tupa na may sungay, ang isa ay walang sungay, at ito ay sinaktan niya ang isa sa kanila. Subhanallah, hayop. Ay bubuhayin sila sa araw ng paghukom at ibibigay ang karapatan ng isang tupa na walang sungay sa sumakit sa kanya na isang tupa na may sungay. Kung yung hayop na yun ay pagkatapos ay magiging lupa sila, mawawala sila. Yan ay sa hadith, ay patungkol pa yan sa isang hayop. Paano pa kaya ang isang tao na sinaktan niya ang kanyang kapatid sa kanyang salita, sa kanyang gawain, o paano pa kaya kung inutang niya ang kanyang buhay o sinaktan niya sa pamamagitan ng kanyang kamay? Subhanallah. Ito po ay hadith na dapat nating bigyan ng pansin. Matakot tayo sa araw ng paghukom. At kasama po sa mga bagay na dapat nating bigyang pansin, katulad ng pagkuha ng kayamanan na hindi sa atin. Pagkuha ng kayamanan na hindi sa atin. Napakaraming klase ito. Halimbawa, ang riswa, yung pagkuha ng mga kayamanan na hindi sa atin ay napakaraming klase ito. Kasi, halimbawa, pati sa yung mga mekaniko, karpentero, yung mga elektrisyan, hindi ko nilalahat. Pati mga nag-aayos ng cellphone, hindi po natin nilalahat. Pero ito po yung kadalasan na nakikita natin. Pupunta ka sa mekaniko, walang sira ang sasakyan mo, o kaya maliit ang sira ng sasakyan mo, sasabihin niya na sira ito, sira ito, sira ito. Ito ay hindi pagiging makatarungan at pagkakain ng pagkuha ng tao sa kayamanan na haram. Kahit walang sira yung sasakyan, sabi may sira ito, ganito, ganun. Subhanallah. Ganun din yung karpentero. Marami din. Nakipag-usap sa isang may-ari ng bahay. 100,000 ang buong bahay. Pagkatapos, nakakalahati ng bahay, may lilipatan sila, iiwan yung bahay. Subhanallah. Maraming ganyan. Cellphone. Magpapaayos ng cellphone. Payo po ito, hindi lalahat, pero payo ko po ito. Haram po yung ganun, na dumating ang isang tao magpapaayos ng cellphone. Isa lang ang sira niya, wala pang sira o kang cellphone niya. Sasabihin niya, sira ito, papalitan ito. Para lang kumita ang tao. Subhanallah. Kaya makikita mo yung pamumuhay ng tao, walang baraka, walang biyaya. Dahil sa kumakain siya ng haram na gawain. Yung nag-uopisina na kumukuha ng halimbawa, mga bigay sa bago ka makapasok doon sa trabaho, ay kailangan magbigay ka muna sa kanya ng pera. Which is, ito ay haram. Yung riswa. Marami sa opisina sa atin, bago ka papasok, nakapasa ka ng halimbawa, teacher, mag-a-apply ka. Hindi required ng government
na magbibigay ka ng 200,000, 300,000. Pero magbibigay ka suhol doon sa mga pinuno na para makapasok ka. Yung 200,000, 100,000, 300,000 sa panahon natin ngayon, binibigay ng teacher para lang matanggap siya dun sa trabaho, ay yung mga tumatanggap noon, ay ito ay napakalaking haram. Dulm, hindi pagiging makatarungan. Maraming nag-apply, hindi natatanggap. Yung nagbibigay ng suhol, sila yung natatanggap. Subhanallah. Ito yung mga pinuno na kumukuha nito. Papakainin mo yung pamilya mo ng harap. Papakainin mo yung anak mo, yung asawa mo, nanay mo sa haram na pagkain. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kaya makikita mo rin yung pamumuhay nila. Na kung di man dito sa mundo, ipaparusahan sila ng Allah sa kabilang buhay, ito ay malaking parusa. Dahil ang kanyang ginawang kabutihan dito sa mundo ay bibigay lang niya doon sa tao na kanyang ginawa ng masama. Maraming mga opisina sa panahon natin ngayon. Sa opisina, kahit magpupulis ka, papasok ka sa pagiging teacher, papasok ka sa mga maraming opisina. Hindi ka makakapasok kung hindi ka magbigay ng suhol. Yung mga tao na yan, kahit may mga Muslim sa kanila, lalo na sa atin, hindi ko nila lahat, pero marami. Yung mga kumukuha ng suhol. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sasabihin niyo sa araw ng paghukom? Ganon din yung pagkuha ng lupa ng hindi sa atin. Pagkuha ng lupa ng hindi sa atin. Biruin mo yung parusa. Ha? Na isang dangkan lang ang kunin mo na lupa na hindi sa iyo, ay ipapahukay sa iyo ng Allah sa ibang riwaya, ipapahukay sa iyo ang pitong lupa, pitong pangkat ng lupa, at ipapadala sa iyo sa araw ng paghukom, at ipapakita sa buong mga tao sa kabilang buhay ang ninakaw mo na lupa. Hindi nga natin kaya isang sako, paano pa kaya yung pitong na lupa? Paano natin kakayanan ito? Ngayon sa hadis ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito nga sa mundo may nakwento. Totoong kwento nangyari. Yung pagkimkim ng lupa na hindi sa'yo. Halimbawa, may kayo, harang. Gusto mo dagdagan yung lupa. Mo yung usog mo yung lupa doon, hanggang makuha mo lahat. Allahul musta'an. Yung mga tao na gumagawa niyan, isang dangkal lang. Huhukayin mo yun, dadalhin mo, ipapakita sa lahat ng tao sa kabilang buhay na ito ang ninakaw mo, hindi tayo mahihiya, hindi tayo matatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Paano pa kayong hektar ng ninakaw na lupa? Inaangkin na lupa na hindi sa kanya. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila ay nagkikimkim ng mga lupa na hindi sa kanila. Kayamanan na hindi sa kanila. Yung kwento na yun, magkapitbahay. Yung isa sa kanila ay kinuha niya, inangkin niya ang lupa na hindi sa kanya. Dahil magaling siya magsalita, marami siyang koneksyon, ay yung kapitbahay niya, na kamag-anak din nila, ay nakuha niya yung kalahati ng kanyang lupa. Anong nangyari? Anong nangyari? Namatay ang tao na yun. Nakatira doon yung anak niya na babae doon sa lupa, at isang araw, pagkamatay ng tatay niya, ay nanaginip siya. Na sinasabi ng kaniyang tatay na tulungan mo ako, dahil ako ngayon ay pinaparusahan. Subhanallah. Sinabi ng babae na yun, ilang araw niyang pinaginipan ang bagay na yun. Kinausap niya ang kanyang mga kapatid. Nag-meeting sila. Sabi niya, ilang beses kong napanaginipan ang tatay natin na sinasabi na sa akin na tulungan niyo ako dahil ako'y pinaparusahan. Sinabi niya, ano bang nagawa ng tatay natin? Sinabi ng isa sa kanila na itong kasama sa lupa natin ay hindi sa atin. Kinuha ng tatay natin sa kamag-anak natin. Ito ay kinamkam niya na hindi sa atin. Pumunta sila doon sa matanda na kapitbahay nila at kinausap nila. Sabi nila na ang tatay namin nung nabubuhay, kinuha niya itong lupa, kaya gusto namin ibalik sa iyo itong lupa. Sabi ng matanda, hindi ko kailangan ng lupa. Ang Allah ang magpaparusa sa kanya, sa tatay nyo, sa ginawa niya sa akin. Sabi nila, bibigay namin yung lupa, pati yung bahay namin, lahat ng lupa namin dito, ibigay namin sa iyo, basta patawarin mo lang ang tatay namin. Sabi niya, hindi. Ang Allah ang bahala sa kanya, sa kanyang ginawa sa akin.
Dahil mahina ako, kinuha niya ang karapatan ko. Sabi nila, bigyan namin lupa dito, pati yung isang apartment namin sa lugar na ito, ibibigay namin sa iyo. Patawarin mo lang ang tatay namin. Sabi niya, wallahi al-adim, kung nabubuhay ang tatay niyo, kahit isang maliit na lupa, ay hindi niya ibibigay sa akin. Kaya hindi ko magagawang patawarin. Ang Allah ang bahala sa kanya. Kaya anong nangyari? Nandun yung babae, natulog siya. Paulit-ulit na pangilipan niya, tulungan niyo ako dahil ako'y pinaparusahan. Hindi na kaya ng babae, umalis siya doon. Kaya, itong gawain na ito yung pag-angkin ng lupa. Subhanallah. Napakadelikado ito, yung pag-angkin ng lupa. Isang dangkal lang, paano pa kaya isang hektar ang nakawin ng tao? Kunin ng tao. Lalo-lalo na sa mga mahihinang tao na kaya mong kunin yung lupa na hindi sa'yo. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, nakasama sa hindi magiging makatarungan sa kapwa ay yung paggawa ng mga salita na hindi totoo at saka yung paglalaganap mo ng mga salita tungkol sa kanya na hindi totoo. At pati yung pag-usapan mo na yung tinatawag na riba, pag-usapan mo ng kapitbahay mo, kaibigan mo, yung kapatid nyo, kapitbahay nyo doon, na sa mga bagay na masasama, i-chismis nyo sila. I-chismis nyo yung kapitbahay nyo. Na kahit totoo yung sinasabi nyo, yan haram sa Islam. May mga tao na wallahi al-adim, pag gising sa umaga, pupunta sa kapitbahay, hanggang tanghali, sa hapon, sa gabi, ang kanilang usapan ay ang kanilang mga kapitbahay. Chismis, riba. Pagsalita, paggawa ng mga salita na hindi lalo na yung pagpapalaganap ng mga hindi totoong salita. Subhanallah. Palagi natin tandaan na sinabi ng Allah sa banal na Quran, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Suratul Qaf. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang lalabas sa dila natin na kahit isang salita. Maliban na ito ay may nakabantay na mga anghel na sinusulat nila. Subhanallah. Wala tayong may tatago. Lahat ng ginawa natin ay nakasulat. Paglabas ni Fulan, si Fulan, ganyan, mag-usap. Subhanallah. Pag-usapan nila yun. At ito ang aya na dapat nating katakutan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran minadh-dhann, inna ba'dad-dhanni ithm, wa la tajassasu, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Kukunin na natin yung mahalaga dito. Sinabi ng Allah, wala taghtab ba'dukum ba'd. Wag kayong gumawa ng mga salita, pag-usapan yung kapatid nyo sa pagitan nyo. Gusto mo ba? Sabi ng Allah, gusto niyo ba? Gusto ba ng isa sa inyo na kainin niya ang tinatawag na kapatid niya, yung lahm, karne, o yung katawan ng kapatid niya sa araw ng paghukom? Subhanallah. Pinag-uusapan natin. Minsan, hindi natin maisip. Bago tayo magsalita, ay tingnan natin ang ating mga sarili. Perfecto ba tayo? Ang isa sa hindi magandang katangian ng tao ay nakikita lang niya na ginagawa ng tao ay yung masamang katangian ng kanyang kapatid. Wallahi al-adim. Yan ay hindi magandang katangian. Kapitbahay niya, kaibigan niya, kamag-anak niya, wala siyang nakikitang kabutihan na ginagawa. Maraming mga kabutihan na ginagawa, pero lahat yan ay bulag siya, hindi na nakikita. Pero pag may mali, may maling nagawa, may hindi magandang katangian ng kanyang kamag-anak, kapatid, kaibigan, yun ang pag-usapan niya. Yun ang nakikita niya. Which is ito napaka masamang kaugalian ng tao. Hindi na nakikita yung mabuting kaugalian ng kanyang kaibigan, kapatid, kamag-anak. Nakikita lang niya yung masamang katangian. Subhanallah. Kaya nga, sa araw ng paghukom, bubuhayin, papakain yung tao, yung kanyang chinismis na kanyang kaibigan, kamag-anak. Kaya mag-ingat tayo sa mga bagay na yan. Ganon din, yung pagmamaliit sa mga tao, kamag-anak mo, kaibigan mo, isang hadith lang.
Isang hadith lang na babanggitin natin na ito ay nangangailangan sa atin na ito ay isipin natin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Hindi papasok sa paraiso ang isang taong mayroong kasing katiting na kibr, na pagmamalaki sa kanyang puso. Katiting. Napakaliit na bagay na nandun sa kanyang puso na pagmamalaki sa kanyang kapwa ay maaaring siya iparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Kaya nga sabi, hindi papasok sa paraiso. Paparusahan siya muna dahil sa kanyang pagmamalaki sa kapwa. Hindi ibig sabihin na minsan may mayaman, may kakayahan, ay magmamalaki na. Ito ay hindi magandang kaugalian ng tao sa kanyang kapwa. Lalo na yung mga kamag-anak mo na minsan na bumibisita sa iyo, nangangailangan sa tulong mo, kung hindi mo sila tutulungan ay huwag kang magsasalita ng masama, huwag kang magmamalaki sa kanila. Wa amma sa'ila fala tanhar. Sinabi ng Allah, Suratul Tin. Ang silang mga, kung may dumating sa iyo na nanghihingi at hindi mo sila bibigyan, magsalita ka na mabuti, huwag kang magsalita ng masama. Kahit hindi mo sila bibigyan, huwag tayong magmalaki. Dahil tayo ay mula sa tubig, tayo din ay mamamatay, iiwan din natin ang ating kayamanan, ating kapangyarihan. Ganun din ang pananakit sa kapwa. Pamamagitan ng salita, masamang salita, o pamamagitan ng kamay. Merong isang tao na kwento na siya ay nagtitinda. Nagtitinda ng mga pruta sa daan. Dumating ang isang, kumbaga sa atin ay MMDA. Para sa Saudi Arabia ay Baladiya. Sa atin MMDA. Sinabi nung MMD na yun, yung tao na yun na sa government na tanggalin nyo itong nyo, kundi makakatikim kayo sa akin. Yung mga ibang tao, yung mga ibang nagtitinda, kinuha na nila yung kanilang mga paninda. Yung isang tao, binalikan niya, sabi niya, bakit, matanda, sabi niya, bakit hindi mo kinuha? Gusto mong saktan kita? Sabi niya, naghihintay ako ng sasakyan, ilalagay ko sakyan, tapos alis na ako. Hintay mo lang at sana, pagbigyan mo ako. Yung tao na yun, hindi nakatisabi na, matigas ang ulo mo, pinagsisipa niya yung mga paninda ng tao na yun. Subhanallah. Pinagsisipa niya. Walang nagawa yung matanda, kundi manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan ng ilang taon, ay yung tao na yun na nagtatrabaho sa gobyerno, na sumipa sa mga paninda ng matanda, ay nagkaroon siya ng sakit sa paa. Allahu alam kung ano ba yung sakit niya na nasisira ang kanyang paa. At yung paa niya, nagpa-check siya sa doktor, ang sabi ng doktor, ay kailangan itong putulin. Kailangan putulin ang paa. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kailangan putulin ang paa. At ang hindi kaya ng tao na ito, ay pinutol pa yung paa niya, pero ramdam pa rin niya yung sakit. Hindi mawala yung sakit. Sinabi ng kapatid niya, ya akhi, kapatid ko, meron ka bang ginawang masama sa ibang tao? Meron ka bang, bakit ito nangyari sa iyo? Sabi niya, wallahi ladim, natatandaan ko ang isang tao. Matagal na ito nangyari. Ano nangyari? Sabi niya, ito, doon sa mga, nagtatrabaho ako sa government, baladiya o sa MMDA, pinagsisipa ko yung kanyang paninda. Yung matanda na yun. Pinagsisipa ko. Sabi niya, at itong kanang pa ako pa itong naputo ito, pinagsisipa ko. Saan ang lugar na ito? Pinaghanap nila yung matanda, pinuntahan nila hanggang nahanap nila. At kinausap nila yung matanda, nakiusap yung tao, sabi niya, patawarin mo ko, ito ngayon ang parusa ko sa akin, ito, napakasakit. Masakit hanggang naputol yung paa niya, pero masakit pa rin. At naluha yung matanda, at nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pinapatawad ko na itong tao na ito. Kaya sana ay pagalingin mo siya. Wallahi al-adim, sabi ng lalaki na yun, noong nanalangin ang matanda na yun, ay nawala ang sakit niya. Kaya mag-ingat kapatid. Payo ko sa aking sarili at sa lahat, mag-ingat tayo na may matapakan tayo ng mga tao. Dahil ang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ittaqud da'wat al-madlum. Katakutan nyo ang panalangin ng isang tao na siya ay
mahina, nagawan siya ng masama, dahil ang panalangin niya ay walang harang sa pagitan niya at pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat ang tao, mag-ingat tayo, payo ko sa aking sarili at sa lahat, na maging makatarungan tayo. Ganun din yung mga nagtatrabaho sa atin, maging makatarungan tayo. Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ibigay nyo ang sweldo, sahod ng nagtatrabaho sa inyo bago pa matuyo yung pawis nila. Bago pa matuyo ang pawis nila. Ibig sabihin ay yung eksaktong oras ibigay mo sa kanila ang kanilang sahod. Yung mga nagtatrabaho sa atin dapat ay maging makatarungan tayo sa kanila. At bilang panghuli, mga ito pinakamahalaga din ito, ay maging makatarungan tayo sa ating mga magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak. Una sa magulang. Sa mga magulang, ay kahit na anong gawin natin, ay hindi natin masusuklian ang kanilang pagiging magulang. Yung pagiging nanay, pagiging tatay, yung tatay natin na halos, wallahi adim, meron akong kakilala, hindi ko sabihin ang pangalan. Nilalakad niya, 15 minutes, nilalakad niya. Hindi siya sasakay, maglalakad lang siya, para lang may maibigay siya sa mga anak niya. Siya ay mananahi ng sapatos. Yung tao na yun ay nakikita mo sa kanya yung pagiging pagiging mapagkumbaba at saka yung sakripisyo niya sa kanyang mga anak. Yung tao na yon na malapit na kaibigan ng tatay ko na wallahi, minsan naiiyak ako pag nakikita ko. Minsan daanan ko siya, kausapin ko siya, nararamdaman ko sa kanya yung sakripisyo niya na hindi ko nakikita minsan sa kanyang mga anak. Yung pagiging blessings nila, yung pagpapasalamat nila sa magulang na anong meron sila. Kung dati makikita mo, wallahi, hindi natin yung dumaan na, nagkaroon na ng anak, doon mo mararamdaman. Gusto mong bumili ng Levi's, yung magulang, wallahi al-adim, excuse me, minsan po, makikita mo yung mga underwear ng nanay ay butas-butas na. Pero hindi niya nagagawang bumili. Hindi niya nagagawang bumili sa kanyang sarili. Bakit? Dahil gusto niya na maibigay niya sa anak niya ang gusto ng mga anak niya. Ito ay minsan, hindi natin nakikita lang natin yung ibang tao, bakit sila hindi natin nakikita yung sakripisyo ng magulang natin. Yung mga tao, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bukid. Alam mo, hirap nila magtrabaho sa bukid para lang makapag-aral ka, para lang may damit ka, para lang may makain ka. Allahu Akbar. Ngayon, tumanda na sila. May kakaya ka sa buhay. Ni isang tawag, hindi mo magawa. Kung hindi sila tumawag, hindi mo magawa. Minsan pa, kinakahiya yung ibang tao, kinakahiya yung magulang. Allahul musta'an, Allahul musta'an. May mga tao na ikinakahiya ang magulang, wallahi al-adim. Yan ang isa sa pinaka masakit. Alam ba natin yung kanta ni Freddy Aguilar? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Bakit? Anuman ang pagkukulang natin, anuman ang meron tayo na mga hindi magagandang katangian, ang tanging proud sa atin ang ating mga magulang. Wallahi al-adim. Ano man ang meron tayo. Subhanallah. Kaya masakit na minsan kahit tawagan mo every day. Tawagan mo yung magulang mo kung kaya mo. Kaya every week. Yung iba, subhanallah, hindi kailangan na tumawag pa ng magulang natin para padala natin ang pera. Wallahi al-adim. Hindi na kailangan. Kung kaya natin, padala natin sila. Yung isipin mo lang, yung mga paghihirap ng nanay natin nung tayo ay nasa sinapupunan nila, yung gumising tayo, yung naging nila, damit, ihi, dumi sa kanila at iba pa lalo sa ating mga nanay. Kaya po
maging makatarungan tayo sa mga magulang natin. Maging makatarungan tayo sa abot ng makakaya. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakaunang dapat mong pakitungan, ang pinakamabuting pakikitungo ay yung ina. Ang iyong ina, 3 beses pagkatapos yung ama. Ano ibig sabihin? Ang asawa, ang kapatid, ang anak, ang kaibigan. Wala yun. Nanay. Kaya, nakakapagtaka sa mga taong matulungin sa ibang tao, masayahin sa ibang tao, pero pagdating sa magulang, sinisigawan ang magulang. Wallahi al-azim. Walang kabutihan sa tao na hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang magulang. Walang mabuti sa tao na hindi naging mabuti sa kanyang mga magulang. Sa asawa, marami po nag-asawa ng pangalawa, hindi na gumagastos sa kanyang unang asawa. Minsan, nag-asawa, nagkahiwalay sila, tapos yung kanyang mga anak hindi ginagastusan. Yung iba pa, napakakuripot sa kanyang pamilya. Wallahi al-azim. Anong gagawin natin sa ating kayamanan, kundi dahil para sa ating pamilya? Maging makatarungan tayo. Lalo na yung nag-asawa ng pangalawa, pangatlo. Isa sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung hindi naging makatarungan sa kanyang asawa, ay pagdating sa kabilang buhay ay magiging kalahati ang kanyang katawan, ang kanyang isang katawan ay hindi niya magalaw. At makikita siya ng mga tao sa kabilang buhay at alam na mga tao ng kasalanan niya ay hindi siya naging makatarungan sa kanyang mga asawa. Lalo pa yung mga anak, hindi natin ginagastusan yung mga anak natin. Hindi natin binibigay yung kanilang pangangailangan. Subhanallah. Ito ay malaking kasalanan na dapat nating bigyan ng pansin at iwasan natin. Ganun din sa ating mga kapatid. Tayo ay biniyayaan ng kapatid, dapat nating ibigay ang kanilang pangangailangan kung kaya natin. Maging makatarungan tayo sa kanila. At bilang panghuli, ay nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung kanina sinabi natin, ittaqi da'watal madlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Katakutan niyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang panalangin ng mga tao na sila ay nagawa ng masama dahil ang kanilang panalangin ay walang harang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nanalangin ang isang tao, ay diretso natatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam din, na kanyang tinanong ang mga sahaba, atadruna manil muflis? Alam niyo ba kung sino ang nalugi? Sinabi ng mga sahaba, dahil pag-akala nila na patungkol ito sa kayamanan, kanilang sinabi na ang nalugi sa amin ay walang kayamanan. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang nalugi sa aking ummah ay sila yung mga tao na meron silang sala, meron silang zakat, meron silang pag-aayuno, meron silang mga gawain. Pero pagdating sa kabilang buhay ay wala silang matitira. Yung kanilang mga ginawang kabutihan ay mapupunta sa mga tao, sa ibang mga tao. Bakit? Dahil ito ay nagsalita siya ng masama doon. Ito ay nagbintang siya ng masama sa kanyang kapatid doon. Itong isa ay sinaktan niya sa pamagitan ng kanyang kamay. Itong isa ay kinuha ang kanyang kayamanan. Ano ang ibabayad natin sa araw ng paghukom? Ang kabutihan natin. Sayang yung mga sala natin, sayang yung mga zakat natin, sayang yung mga mabuting gawain natin. Sa araw ng paghukom na ito ay kailangan natin yung kahit maliit na kabutihan. Dahil ito yung oras na kailangan natin ito para makaligtas tayo. At sabi sa hadis ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag naubos na yung kabutihan, ay wala na may bigyan na kabutihan, yung mga nagawa nilang kasalanan ay yun ang mapupunta sa tao, na ito ay hindi naging makatarungan sa lahat. Palagi nating alalahanin, bilang isang tao, marami tayong mga pagkukulang. Walang perpekto na tao. Pero tandaan natin ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. O kamakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahat ng tao, anak ni Adam alaihi salam ay nagkakamali. At lahat tayo, at ang pinakamainam sa kanila ay silang mga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin na hindi maging makatarungan sa ibang mga tao. Kahit nga yung hayop na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam,
isang babae, kinulong niya ang pusa. At namatay ang pusa na yun dahil hindi niya binigyan ng pagkain. Siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pusa. At sa ibang hadith, isang babae, ang masamang babae, na uminom siya doon sa may balon, sa may tubig na sa ilalim, at kumuha siya, uminom siya. Nakita niya, pag-akyat niya, nakita niya yung aso. Aso po, aso. Nauuhaw. Halos lumabas na ang dila ng aso na yun. At yung kumuha siya ng tubig doon sa balon na yun. At pinainom yung aso na yun. At yun ang dahilan na siya ay pinatawad ng Allah subhanahu.